Welcome to Donmar TV News Channel. Itong tatlong mga kandidato, iba yung mga galawan. Una si Pacquiao, na may sinasabing 3 araw daw hindi kakain pag siya'y nanalo. Kanyang ipinapanawagan sa taong bayan, hindi ko alam kung bakit. Ito namang si Leni Robredo at si Dumagoso, sumusobra yata yung mga pangako. Hindi ko alam kung paano matutupad at hindi ko alam kung saan huhugutin ang mga pangakong yan. So tatalakayin natin mamaya yan. Pangalawa, ito po, magandang balita ito. Mga Marcos supporters, Marcos loyalists, at mga naniniwala sa Marcos, ito yon. Yun pong abogado ni BBM, Bongbong Marcos Jr., ay itinalaga ni Pangulong Duterte bilang bagong commissioner ng COMELEC. At may mga kasama pa, pag-usapan natin yan. Unahin natin itong tatlong mga kandidato na kilala nasa oposisyon. Si Senator Pacquiao, ang plano at panawagan, pag siya daw ay nanalo, 3 araw fasting, walang kakain, walang munang kainan. Wow! Parang yata yung gusto niyang palabasin na parang yun ang kanyang simula. Kung sakaling manalo, parang mananalo ang dating ha? Yun yung kanyang sinasabi. Hindi ko alam kung bakit ganon. Kung parang ngayon lang ako nakarinig ng ganyan Sa halip yung mga nananalo, kadalasan ay celebration. Sa kainan, kasiyahan, aba sa kanya hindi. 3 araw daw walang kainan. Wow! Bahala na kayo kung anong tingin nyo dyan. Kakaiba ang pinanghugutan. Ito namang si Leni Robredo, hirap na hirap magpaliwanag at nagpapaliwanag man pero nahihirapan din. O hindi rin paniwalaan. Doon sa expose ni Congressman Remulla, na hakot, may bayad, may uniforme, ang kanyang mga audience diyan sa Cavite na magsagawa ng rally. At punong-puno din ng mga pangako na hindi umalaman kung saan huhugutin at saan kukunin ang mga pangakong ito kung sila ay mananalo. Ito lang iso ng bayaran at saka na hakot na sinasabi ni Congressman Remulla, hindi maipaliwanag ng kampo nila ng malinaw Ibig sabihin totoo, parang ganon. Well, bahala po kayo mag-comment, react sa isong yan. Ito naman si Dumagoso ng Maynila. Ito, matindi ang pangako nito. Talagang mataas ang pangarap nitong mamang ito. Gustong-gusto siyang tulungan ng administrasyon, malabo naman. At panay nga ang parinig na siya daw dapat tulungan ng Malacanang ng administration party dahil wala namang kandidato ang administration. Pero yung kanyang mga pangako na gustong gawin, ewan ko kung saan huhugutin yan. Okay? Pero ang hindi ko maintindihan, nagparinig na siya ng kailan lang yun nakaraang buwan yata, na siya daw ay magre-retiro na after election. Ano bang ibig sabihin nun? Alam ba niya hindi siya mananalo? Or ano ba nagpapaawa? Ano bang ibig sabihin nun? Siya daw ay magre-retiro na sa politika after election. Ay hindi ko rin maintindihan kung anong... Kaya nga tinatanong ko kayo, ang tingin ba ninyo doon, ano yun? Desidido ba yun o nagpapaawa lang para tulungan sa eleksyon? Or umaamin siya na hindi naman siya mananalo? O umaamin siya na hirap siya dito sa kampanyang ito? Parang ganoon, marami hong interpretation So kanya-kanya ho tayo ng opinion, respeto na lang. Ano itong mga pinanghuhugutan itong tatlong kandidatong ito na dapat nagsama-sama pero naglaban-laban sa kailang personal interest? Kung nagsama-sama itong tatlong ito, baka lumakas pa Ang problema, nagkanya-kanya sila. So ayan, may mga kanya-kanyang panaginip at mga sinasabi na kayo na po ang bahalang mag-react kung inyong papaniwalaan ng mga pinagsasabi nila. Okay. Ito naman ho ang pangalawa na ating pag-usapan. Inihayag na po ng Malacanang na isa sa mga bagong commissioner ng Commission on Election ay si Attorney George Garcia. Abogado po yan ni Bongbong Marcos doon sa 2016 Vice Presidential Candidate issue between Marcos at Robredo. Yan po yung abogado. Pero ngayon, siya po ang pinagkalooban ni Pangulong Duterte at pinagkatiwalaan na isa sa mga commissioner. Kaya good news yan. At least, kung meron man nagpaplano or merong ginagawa na kalokohan sa COMELEC, ayan, mababantayan ni Atty. Garcia. Kung meron man magsasabotahe o meron man gagawing hindi maganda na para kay Marcos o laban kay Marcos, ayan, may kakampi na po ang mga Marcos supporters at followers. Dahil ako naniniwalang hindi niya papayagan na hindi malinis ang ating eleksyon.
Congratulations, Mr. President Duterte, itong iyong tiwala dito ho kay Garcia. Pero balik ko ngayon mamaya, sunod ko lang, ito hong si Amy Neri, isa rin ho sa mga bagong commissioner, hindi ko siya kilala, pero itinalaga ho bilang bagong commissioner. Si Mr. Pangarungan, hindi ko rin masyadong kilala, siya po yung itinalaga interim chairman ng COMELEC. So, kompleto na. Merong 4 dyan na incumbent, tapos meron 3. Yan po yung itinilaga ng Pangulo. Lahat yan, constitutional, independent constitutional body. Ang kailang term, hanggang sa sila magretiro na. Kahit magpalit ng administration, kung hindi pa sila magretiro, hindi ho sila mawawala dyan. So, itong si Atty. Garcia, George Garcia, balikan ko lang, medyo bata pa ito, kung hindi ako nakakamali. Kaya matagal-tagal ito mamumuno sa COMELEC. At ito yung pag-asa ng mga Marcos supporters, followers na tutulong sa paglilinis ng eleksyon sa atin. At maiwasan na yung paniniwala ng iba na si Bongbong Marcos ay nadaya noong 2016. Ngayong kasalukuyang kampanya at eleksyon natin sa Mayo, ito na ho yung pwedeng panghawakan na magbibigay ng, sabihin natin, hindi lang proteksyon, kung hindi ito magbibigay ng daan para maging maayos ang ating halalan at yung bilangan. Walang makakagawang oposisyon o anumang grupo ng hindi maganda na magiging masama sa side ni Marcos. So ito ho isang positibo. Hindi ko naman sinasabi na si Atty. Garcia ay nandyan para lang pambabor kay Marcos. Hindi. Ang sinasabi ko ay kung merong gagawa ng kalokohan, may magpaplano na dayain si Marcos, abay makikita ni Garcia yan. Dahil isa siya sa mga commissioner. Mahirapan kayo ngayon. Kaya napakaganda nito ng ginawa ng ating Pangulo na mag-appoint ng isang abogadong identify na galing sa Marcos, or naging abogado ni Marcos. Ayan po yung major development. Kaya ito ay dinidiin ko dahil alam kong positibo at magandang balita ito sa side ng mga Marcos supporters, followers nationwide at maging sa abroad. Kasi ito nga po yung maaaring sandalan at lapitan in case na meron kayong pagdududa na hindi maganda sa COMELEC. Ngayon, napaka-controversial ng COMELEC dahil ang duda ng iba ay parang pumapabor sa oposisyon, parang pumapabor sa piklawan. So, ngayon, meron na hong pwedeng lapitang magiging neutral at gagawin ang lahat para sa kabutihan ng bayan. Sa magitan po rito mga bagong opisyal, especially nga si bagong Commissioner George Garcia. Okay? So yan po, pansamantala ang ating topic, pinag-usapan ngayong pagkakataong ito. At kayo na po bahala mag-react, comment sa mga bagay na pinag-uusapan dito. Marami pong salamat. God bless.